Nako, heto na po mga kababayan. Soto last warning na kay Senator Aimee. Nako, heto na, Senator Aimee Marcos nagsalita na. Tutasin, di na makagalaw at takot sa last warning. Aba, yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito mga kababayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung video, eto. May isi-share lang po ako mga kababayan na balita. Pero nakakadismaya po itong balitang ito. Sabi po kasi dito mga kababayan sa balitang ito. Marcos couples assets top 1.4 billion based on third party appraisal. Ayan mga kababayan sabi po dito sa The Global Filipino Magazine umabot. Ayan mga kababayan umabot sa 475.93 million. Ayan mga kababayan. Ang opisyal na idineklarang joint net worth ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanilang 2025 salin habang nasa 457 billion naman ang kabuuang halaga ng kanilang mga ari-arian batay sa hiwalay na appraisal kalakip ng dokumento. Ayan mga kababayan, nakita ko nga po kanina sa isang balita na 22% ang itinaas ng kanilang net worth mga kababayan. Pero nakakadismaya po Ito, totoo po ito nakakadismaya po. Marami pong nadismaya. Kasi 22% lang ang itinaas ng kanilang kayamanan, di ba? Samantalang trilyones naman po ang nawawala sa ating bayan, di ba? Bilyon-bilyon po ang nawawala, bilyon-bilyon ang napunta sa malita mga kababayan, tapos 22% lang. Dapat yun 100% mga kababayan, di ba? So, marami pong nadidismaya. Dahil 22% lang ng kanilang salin, di ba? Tumaas yung kanilang salin, 22% mga kababayan. Ang gusto lang nating i-point out dito, bakit ganun? Di ba? Bilyon-bilyon po yung nawawala sa kaban ng buti pa si Romualdez ay ang taas-taas ng kanyang salin mga kababayan, no? At least si Romualdez honest na magnanakaw. Nagre-report kung magkano talaga yung pera niya mga kababayan. Ang Marcos, mga karibin natin sa palagay ko, hindi ito ang totoong nila It is only my opinion mga kababayan based on sa mga nawawala o doon sa mga mali-malita na sinasabi na diniliver mga karibin natin. Okay? Tulad po ng pagiging number 3 ng Pilipinas na pinaka-corrupt sa Southeast Asia mga kababayan. Nakakadismaya. Diba? Kung tutuusin, dapat tayo ang number 1. Diba? Kasi umaabot na po sa trilyon ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Number 3 lang tayo. Diba? Hindi pwede yan. I-number 1 nyo naman kami. At least nagtatap na tayo, diba? Sa nga lang, sa corruption. Sa corruption nga lang, negative to mga kababayan. Negatibong pag-ranking, diba? Nako po. Negatibo po yung impact. Anyway, sana naman po magpakatotoo minsan. Alright, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol diyan. Sabi po dito ni Rex Unday, 150 million versus billion, nakakatuwa. Oo nga appraisal market value versus acquisition cost. Ayan. Di lang 1.4 yan, madami niyan maleta May 100 billion yan. Sabi po ni Sanver, sabi naman po ni Jesse, masipag talaga si Presidente at matalino pa. Yung tubig baha dapat ipunin para sa tagtuyot. Aray ko po. Chairman Pao Cado baka naman, di ba? Sabi po yan ni Joseph. Sabi naman po dito ni Merod siya. Di pa counted yung maleta na tinago nila. Ha. Okay, anyway, pare-paras po tayo ng iniisip patungkol po dito mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below mga karibin natin. At eto nga, pasadahan din po natin to
Aba, ligtas na mga kababayan. Ligtas na si President Bongbong Marcos Jr. Sa issue ng flood control. Kasi ito po ang balita mula kay Secretary Dizon. No, sabi po dito, Secretary Dizon sinabing napanagot na ng ICI ang mga sangkot sa flood control issue. Aba, kailan pa? Parang wala naman tayong nakikita mga kababayan. Sino po ba yung mga nakulong na mga big fish? Parang wala naman yata mga karibin natin niloloko nyo ba kami? Opo. Kasi ang sinasabi po ni Saldico mga karibin natin na big fish, no? Ay malayang malaya pa na lumalangoy, no? Sa kaban ng bayan. Nagfi-fishing pa mga kababayan, di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, kumilos na kayo, Kumilos na kayo ngayon kasi umuusad na. Pero kung si Soto pa ang SP, walang usad, ganun ba yun? Nako po to see is to believe and to hear and feel is more to believe. Oo nga Ramdam nyo ba? Mga kababayan, ramdam nyo po ba? Parang hindi naman no? Kumusta na to? Laki ng tinanda stressor napanagot ng alin sino lip service din aray ko po wala na yan, political survival na lang si ni BBM ang mahala sa kanila. Correct. Asan na ba ang ICI? Wala na pong ICI. Parang binuwag na po yung ICI kasi isa na lang po yung miyembro na natira mga kababayan. Isa na lang po. Ibig sabihin, yung talagang pinakamatindi pinakamatindi po ang loyalty nun mga kababayan. No? Ayan mga kababayan, ano po ngayong masasabi dyan dito sa sinasabi ni Secretary Dizon na napanagot na daw ng ICI ang mga sangkot sa flood control? Just comment down below mga kababayan. At ito, bago po natin i-play yung kay Senator Amy Marcos, ito muna, no? Rimulya, sinabing nasa GSIS building ang NBI para protektahan ang mga mamahaling painting. Aba, tingnan yun, dinipensahan na po ni Rimulya mga kababayan ang NBI. Di ba? Nagkakamutan na po sila ng likod mga kababayan at hindi po natin alam kung anong basihan ni Rimulya, bakit niya nasabi ito. Sabi kasi po ng NBI mga kababayan, nandun sila para repairin yung yung door, di ba? Yung pintuan para hindi na makalamas-pasok yung mga tao. Pero ito si Rimulya, mga painting daw, mga mamahaling painting gustong i-secure ng NBI sa utos ng GSIS mga kababayan. Grabe ang takipan. Pero sino ba talagang nagsasabi ng totoo? Parang mas lalong ginugulo ninyo yung di ba, Rimulya? Para mas lalong gumugulo mga kababayan habang nagsasalita itong mga kabinete ni President Bongbong Marcos Jr. Habang nagsasalita itong mga tauhan ni President Bongbong Marcos Jr. ay parang mas lalo pong lumalala, no? Parang mas lalong ginugulo ang sitwasyon mga kababayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Alex. Alex, anong sabi ni Alex? Kahit batang paslit, hindi maniniwala sa sinasabi niyan. Isip naman ng medyo malalim na dahilan. Correct. Sino bang maniniwala dyan mga kababayan? Ang galing ni Rimulya. Gumawa ng joke, nakakatawa talaga. Ha, sabi po ni John. Sabi naman po ni Raymond, booking na. Palusot pa. Huwag na kasi kayong lumusot. Nako po talaga gusto pang lumusot That's correct story. Why NBI not police secretary? Yan na nga mga kababayan. Marami pang hindi naniniwala. Ewan ko ba? Halos lahat po ng cabinet members ni President Bongbong Marcos Jr. hirap paniwalaan. Una, si Claire Castro, diba? Si Rimulya, yung dalawang Rimulya. Grabe. Eto mga attorney naman ito mga kababayan, pero bakit ganito? Mas lalong ginugulo yung imbis na bigyan tayo ng linaw sa mga nangyayari, mas lalo patuloy nilang ginugulo
Yung pag-iisip ng taong bayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? At ito, pasadahan na po natin ito mga kababayan. Ako, ito pasok the general's viewpoint, pasok Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by GMA Public Affairs, interview kay Senator Amy Marcos. At tinanong siya kung bakit nabigo o napalpak yung planong kudita ng kampo ni Soto kahapon. Dahil papalitan daw nila si SP Cayetano. So, binulgar ni Senator Amy. Grabe daw panggigipit. Kung hindi madala sa incentive package, tatakutin. Okay lang, walang bumigay sa Brave 13. Kaya pasalamat. Kaya siguro mga kababayan, no? Kaya siguro kinasuhan na itong si Senator Jinggoy, 'di ba? May nakita nga akong post ni Sir Greco Beleca, no? Sabi niya iisa-isahin na itong mga Brave 13 na senators, no? Kakasuhan, gigipitin at diyan po papasok, no? Yung 3 letters na sinasabi ni Senator Amy Marcos noon na OMB, 'di ba? A-action na kaya si Ombudsman Boying Rimulya? Para gipitin ang mga Brave 13 senators? Ako, yan pong ating aabangan mga kababayan. Matay sa Diyos at nandyan pa rin yung majority ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito, pakinggan natin Open na. Walang una nangyari. Walang Senate leadership change. Ay, namin over the weekend. Swiss lang yun. Operation yata. Nasuki din. Napakarami sa amin. Dahil pasuki. Pasuki. Sino-sino. Lang, Jing Boy. Sunod-sunod mga kaso. Hindi naman ito tama. Hindi naman tama ito panala. Hindi naman tinatanda. In relation to the tingnan mo naman yung timing. Kung hindi pumayag na magpasukit yun sa amin, biglang nag-alaman. Tama ito yun. Pag hindi nadaan sa incentive package, dinadaan naman sa kaya natin ang yung pinakalabas tumakas to si Patorito. Hindi ba tumakas yun? Bakit malaya? Paano? 72 hours. Wala na siya po yung proses na. Kung may warrant ng ICC pakita, yung ICC warrant pakita, Interpol, yung Interpol, nagawagan ng mga dito sa Pilipinas, yung PCTC, yung PCTC, pupunta sa korte na ng local dito. Ayun, ba't hindi nila sundan? Kesa makagulo dito, tapos may siege of Senate, paano magklase na kami? Senator Lord, yan. Incentive, pangako. Ito, kagaya sa House. Malaki daw. Di umano ang incentive sa House. Maraming bumoto. 257. So, Brave 13, incentive. Ito, mga pangako. Hindi, nadala. So, kaso-kaso ngayon, pananako. Hindi pa rin nadala. Speaking of bato, yung nabasa kong article, opinion ni Mr. Rigoberto Tiglao, ang plano ng Marcos Jr. administration, according to Tiglao, is talagang kunin si Bato at ipadala sa ICC The Hague para matakot ang Brave 13. Kaya lang, na-failure sila. Laking kapalpakan. So, tama yung sinasabi ni Senator Amy na yung ICC warrant of arrest, bakit hindi idaan sa Interpol? Kasi lumalabas, hindi dumaan sa Interpol. So, from Interpol sana, ang unang makakatanggap, PNP. So, kung natanggap ng PNP, yun na, gagalaw na ang DILG-PNP. Wala na kasi si Torre, mga kababayan, 'di ba? Ginawa niyo kasing general manager si Torre ng ng MMDA, 'di ba? Kaya ayan, wala na kayong mautusan, 'di ba? Ngayon si Matibag mga kababayan. May nakita kong may nakita po kong post yung sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan. Yung asawa po pala ni Matibag ay isang congresswoman mga kababayan. At nasasangkot sa flood control scam mga karabin natin. O sa mga flood control project na yan.
Mhm. Milyones din eh, 'di ba? So, mayroong rason, motibo si Matibag to continue yung ginagawa niya mga kababayan para ano? Para syempre, kasi pag ito para ma-divert, 'di ba? Ma-divert yung atensyon ng taong bayan dito po kay Senator Bato sa impeachment at hindi na pag-usapan yung flood control scam na yan. Asawa niya pala involved mga karabin natin. Congresswoman, yung Congresswoman Matibaga, di ba? O yan mga kababayan, nagkakabistuhan na po. Hindi. Ganon ang nangyari nung kay Tatay Digong. Ngayon, ang nangyari parang iba. From ICC, diretso ata, ito, nabasa ko lang na post ng isang retired PME general. Kini-question niya itong si Trillanes na hindi daw kasalanan ni DILG Secretary Remulla yung hindi pagkahuli kay Bato dahil hindi naman dumaan sa PNP ang warrant. Ang dapat daw nasisihin is NBI at Trillanes kasi nga yung ICC warrant of arrest na yon na-bypass ang PNP. Supposed to be PNP. ICC, padala sa Interpol. Interpol, ipadala sa PNP. Then, execute. Correct. Kaya mali po yung tinatahulan nila no? Mali po yung tinatahulan ni Trillanes. Alam nyo kung bakit po mga kababayan? Kasi may may plano po si Trillanes, no? Na pumalit kay SILG Remulla. Diba? Na ano po sa balita. Kanina may nakita ako sa politiko, no? Remulla out, no? Pero wala pa raw napipili na papalit kay Remulla bilang DILG Secretary. Mukhang music to the ears of Trillanes mga kababayan. Bakit? Kasi yan pong pangarap ng Trillanes maging SILG mga kababayan. Pero, di ba? Napaka tawag dito. Grabe naman kung si Trillanes ang gagawin yung DILG, administrasyon. Di ba? Ay nako. Anyway, pag si Trillanes talaga ang ginawa, wala na to. Puro na to mga bangag mga kababayan. Bangag administration na talaga ito. Anyway, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po dyan mga karabin natin? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.